Boss, pwede mo bang ikwento kung ano yung nangyari nung huling mong nakita si Marjorie? Nung time na yun, nung hinatid mo kamo. Pakikwento naman. After the event, nauna si Mang Rene sa sasakyan ko para head after it. Okay. Pagsakay ko, bigla siyang nagdrama. Sabi ni Mang Rene, di ko ina-expect na ganito ang pag-welcome sa akin. Sino ba si Mang Rene? Nagulat ka ba nun? Ako naman nagulat. Sa angas niya buong event, hindi ko ina-expect na magdadrama siya ng ganon sa sasakyan. Umiyak pa siya? Okay. Hindi ko nga makita kung umiiyak siya kasi madilim sa loob ng sasakyan. Pero hinayaan ko na lang, sinabi ko, malaki na ang community, marami na ang nakakilala sila. Ano nangyari pagkatapos? So ayun, hinatid na namin siya. Biyahe kami. Napakaangas, napakaligalig, napakasiga. Lahat ng masalubong namin sa sidewalk, babarilin. Sa palagay mo ba, kinidnap siya ng mga tao? Pero expected natin yan sa isang masamang tao. Sige boss, tuloy mo yung kwento boss. So habang nagsasabiyahe, bigla siyang nag-crave ng pares. Dahil 4 years na daw niyang hindi natitikman. I decided na dumaan sa evangelista para sa pares. Pababa ng sasakyan. Pucha, biglang nawala. So doon mo nalaman na nakidnap siya? Paano nangyari ng isang 6-footer na tao ay nawala sa paningin ko? Ayun, umihilang pala sa gilid. Pasensya na kayo. Ibabaptize pa namin to for C4GG. Tapos ano nangyari boss? Palapit kami sa parisan, may nauna sa aming grupo. Grupo ng mga kabataan, ng mga pormahang geng-geng. So waiting kami in line para kumain. While waiting, lumabas yung ulit, yung pagkaangas niya, pagkasiga niya, while waiting. Ginigilid-gilidan niya yung mga kumakain. Napaisip ako, since cargo ko siya at ako maghahatid sa kanya, I stayed alert, baka may mapikon sa kanya. Luckily, nakisabay naman yung mga kabataan sa trip niya. Nagka-bestie pa nga ng bading. Inalok siya ng 150? Hindi ko ma-imagine for someone like Mang Rene. So after masolve ang cravings, rumekta na kami sa accommodation nila. Sabi niya, kanina pa daw siya hinahanap ng asawa niya. Tawag at chat ang ginagawa. Ano sabi niya? Ano sinagot niya? Di ko sasagutin yan at i-reply kasi hahaba lang. Pagdating na lang para isang galit na lang. So gusto niya ipakitang hindi siya under. Ano sabi niya sunod? Hintayin niyo na lang kami para maihatid sa airport at doon na lang siya matutulog while waiting sa flight. Originally, idadrop lang namin siya sa accommodation. Pero biglang nagbago ang plano. Biglang parang kailangan ni Mang Rene ng kasama papunta sa airport. Naging balisa ba siya? Ano bang nasa isip niyo nun? Nag-uusap kami ng kasama kong eyewitness din. Kung paano magiging reaksyon ng misis niya. Pagbaba nilang lahat, habang isinasakay ang mga maleta, sinabihan ako ng misis niya na nagchat-chat siya sa akin looking for Mang Rene. Imagine, na effort na hagilapin ako sa FB. Sabay sabi, hindi na makakaulit yan. So hindi kayo nagduda no? So tumuloy lang kayo. Ano sunod So bumiyahe na kami papuntang airport. Si Mang Rene, super behave at di makabasag pinggan. Trying to talk to her wife kaso hindi siya kinikibo. Also tried using Uno. Sabi ni Uno, Mami, are you angry with Daddy? Deadma pa rin si Mrs. sa kalam. So hindi ka nagtaka sa pagbago ng behavior? Ano nasa isip mo nun? Naglalango na sa isip ko kung yun na ba ang huli naming pagkikita. So hindi ka nagulat nung nabalitaan mong tiniklop siya ng asawa niya? Ganun ba? Nagulat ba ako na tiniklop siya ng asawa niya? Nagtaka ka ba doon? O nagulat ka ba? Nasyak ka ba? Hindi eh.
Napakaangas niya buong biyahe. Kaso biglang tumiklop.